Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat na narito po sa St. Joseph. At ganoon din po sa mga manunood mamaya sa YouTube at saka sa Facebook. Pinagpalang hapon, umaga, tanghali at gabi po. Kung nasaan man po kayo inaabot ng tinig pong ito. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, kumusta naman po ang mga anak ni El Shaddai? Yes, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas at pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Talagang ganyan talagang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Matagumpay. Amen. Sige po, sino po ang mga pinagpala? Amen. Sige po, itaas ang kamay ng mga pinagpala. Amen. Kung ganoon, kung sino naman po ang unang magpapatotoo? Sister Mina. Welcome back, Sister Mina. Purihin po natin ang Diyos. Dito na naman ako. Good to be back, Lord! Gusto ko lang ibalik sa pasasalamat kay Yahweh El Shaddai na buhay. Finally, nakabalik na ako. Dapat nung 8 pa, pero nagkaroon ng kaya eto na, andito na ako. At salamat, Lord. Uuwi na naman po ako ng 3 days. Kasi po, graduation na ang anak ko at summa cum laude! Salamat, Lord! Amen. Bless na bless ang ating kapatid. Anyan na yung mga pagpapalang bumubuo. Sister Mina, sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa iyong buhay, eto na, narito na ang mga pagpapala. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Diyos, di ba? Sabi sa inyo ay lagi nakatingin sa ating ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Minsan, tayo lang talaga ang nagkukulang kasi hindi tayo tumatawag sa Kanya. Di ba? Amen. Dapat lagi po tayong tumawag sa Kanya, lagi nating hingin ang Kanyang pagpapatnubay at paggabay sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pupuntahan. Amen? Amen. Sige po, sino pa po ang magpapatuto? Si Sister. Come, Sister. Purihin natin ang Diyos. May isa pa tayong kapatid. Amen. Good afternoon po, brother and sister. Ako po Sister Julie ng Taguig. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat po ako. Naging safe po yung alis ng kapatid ko, bakasyon sa Pilipinas. And then next week po, awa ng Diyos, June 4, babakasyon din po ako kasi graduating na po yung bunso ko sa pangalan ni Jesus, nursing. Yung pong panganay ko, at least nakapagpatapos na po ako bilang isang OFW, sabihin man nila na wala daw ipon, pero sa kabutihan ng kalooban ni Lord, nakatapos silang dalawa. Kaya lubos ko pong nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakalooban. Marami pa pong mga pagsubok, pero tanging kay Lord lang po tayo tumawag. At lahat ng bagay, siya ang magbibigay ng pagpapala sa atin. Marami pong salamat. Amen. Di po ba walang imposible sa ating Diyos? Lahat kayang-kaya niyang gawin. Lahat kayang-kaya niyang ibigay sa atin basta nananalig lang po tayo sa Kanya. Amen? Sige po. Meron pa po ba? Si Sister Dina. Welcome back, Sister Dina. Purihin po natin ang Diyos. Ibalik ko lang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil nakarating po ako sa amin, sa probinsya namin na safe and sound. Pagbalik ko naman, kahit mahaba ang hantay ko sa delayed ng flight ko, 9 to 7:30 ng gabi, nakarating ako ng 12. Praise God. Malusog na. At mga pagpapala na natatanggap ko. Amen. Yan lang.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Talagang napakabuti talaga ng ating Diyos. Sige po, ihanda na po natin ang ating sarili at tayo na po ay dadako sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid, Brother Bay Gonzales. At sa pagsamba naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa pangunang panalangin po ni Sister Rona. Amen. Amen. Let's bow our head and feel the presence of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, kaming lahat ay nagkakaisang dumudulog sa iyong dakilang pangalan. Umaasa na kaming lahat ay inyong pagpapalain sa araw na ito. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa panibagong buhay, kalakasan na patuloy niyo pong iginagawad sa aming lahat. Pero bago kami magpatuloy, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Nang sa ganon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ito'y magrema sa aming mga puso at isipan at magsilbing inspirasyon, gabay, kung kami naghihina at nawawalan ng pag-asa. Subalit, kami nagtitiwala na kayo ay naririto ngayon sa harapan namin, Panginoon. Dahil ang sabi niyo po, isa man o dalawa na nagkakatipon, kayo'y nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng dumulog sa iyong dakilang panawagan. Ang iyong anak na isinugo na siyang maghahayag sa amin ng iyong mga salita. Salita na magiging ilaw namin. At higit sa lahat, magiging matatag ang aming pananalig at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Hindi madali na sumunod kami sa iyo, Panginoon. Subalit sa iyong patnubay, gabay, at higit sa lahat, sa iyong pagmamahal, kami nagkakabuklod-buklod. Kami nakakadama ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng nararito. Ano man po ang kanilang naisulat sa kanilang prayer request. Hindi maikli ang iyong kamay upang kami ibigay ang katagumpayan nito, Panginoon. Hindi man nila naisulat subalit, Panginoon, ito'y inyong nababatid. Ito'y inyong nakikita. Ito'y inyong nadarama ang mga hinaing ng aming mga kapatiran sa araw na ito. Pagpalain niyo po silang lahat, hindi man sila nakadalo. Alam namin, Lord, ito'y ipinagkaloob mo na sa kanila ang kanilang gabay at patnubay. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming piling. Kaya Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige po, palakpak po ang mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Tunay nga, napakabuti mo, Diyos, sa oras na ito. At napakabuti mo sa aming lahat. Maraming salamat sa muling pagkakataon na tinipon mo po ang bawat isa rito upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Sige po, taas po natin ating mga kamay sa ating Diyos. Tanda po yan ng pagsuko na wala po tayong magagawa kung di niya tayo sasamahan. Amen? Amen. Glory to God. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh God, hallelujah, hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal my heart. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. And pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. That I may bring your love and peace to all the earth. That I may bring your love and peace to all the Amen. Amen. Sige po, ipalakpak ang mga kamay niyan sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Sabi po sa awit 145, verse 2, aking pupurihit pasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen? Amen. Sino po handa na dito sumayaw? Uminak sa ating Diyos na buhay. Amen. Halina tayo magsama-sama, magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Whew. Hallelujah. Handang-handa na po ba kayo?
Amen. Glory to God. Woo! Sige po. Woo! Glory to God. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan ni sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, diglig tayo'y pagpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan ni sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Todo na. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan ni sayaw. Awitan ni sayaw natin, Sabayan. sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Todo na yan. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan ni sayaw. Awitan ni sayaw natin, Sabayan. sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Todo. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan ni sayaw. Awitan ni sayaw natin, Sabayan. sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Napakabuti ng Diyos. Amen. Di po ba ang sarap magpuri sa ating Diyos? Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos. Gusto niyo pa? Bitin ata kayo. Amen. Balik kayo sa Monday. Amen. Glory to God. Oh, hallelujah. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. We glorify your name in this place, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas po ulit natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Tanda po yan ng pagsuko. Dahil si Lord lamang ang makatutugon sa lahat nating panalangin. Amen. Siya lamang ang ating pasalamatan sa lahat ng oras. Oh, hallelujah. Yes, Lord.
Hayaan po natin na hawakan tayo ng ating Panginoon. Hawakan ng ating mga kamay. Anumang problema, anumang pagsubok yan, na andyan ang Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Amen? Oh, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan, walang ibang maaasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo lang ang siyang tinatawagan. Hindi mo ang pagsamo ng pusong ito.
set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Glory, hallelujah, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, Through your words contain a plan they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kana Adonai. We will praise you till I die, El Shaddai. praise Yahweh, praise Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name. I acknowledge your presence. Sapagat sinabi mo, saan man may dalawa o tatlo, nagkatipon, dahil ikaw ang pinag-uusapan, tiyak na rin ka sa aming kalagitnaan. And Lord, kayo po nakakaalam ng mga pangailangan ng aking mga kapatid, spiritual, material, financial, and physical. Maging sa kanila pong pinagdadaanan, ano man po ang kanilang sitwasyon, ang kanilang buhay, kayo po nakakaalam. Pagpalain mo ang iyong lingkod na may daluyan ng iyong mga salita upang magbigay ng inspirasyon, kalakasan, katatagan. Hindi lamang sa mga nandito ngayon sa Monday Group, kundi yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. I-bless mo rin po sila. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah!
Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pinakhandang tulugan na. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah! Sabi nyo, hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yan. Taas ang kamay. Alam mo, may history sa Bible. Yung labanan, si Moises at saka mga alagad niya, nandun sa bundok, nanonood sa digmaan. Si Joshua, siya talaga nangunguna sa mga sundalo nila. Ngayon, si Caleb at si Hor, nasa tabi ni Moises. Ang sabi ni Caleb ni Hor, Moises, tingnan mo, yung mga sundalo natin, nangihina na. Ha? Sabi naman ni Caleb ni Hor, kasi hindi binaba mo na ang kamay mo, Moises. Sabi naman ni Moises, pagod na ako. Kasi may power pala yon tuwing itinataas ng kamay ni Moises ang kanyang kamay, hindi natatalo sa digmaan yung mga sundalo, lalong lumalakas. Ngayon, ang problema doon, bilang tao, bumababa. Ang ginawa po ni Caleb ni Hor, dinala si Moises sa pagitan ng pangpang, tapos tinukuran yung siko ni Moises. Buong maghapon, nakataas ang kamay ni Moises kasi may tukod dito eh. Buong maghapon, nanalo sila sa digmaan. Kaya yun ang history kung bakit pinataas ko kayo ng kamay. May power yan, hindi lang kili-kili power. Amen po ba? Kaya pag kalahati lang taas, kalahati lang biyaya nun. Amen po ba? Kaya ang demonyo, pag nakataas ang kamay mo, naku, takot na yan. No? Amen? Pati mga multo, takot yan. Okay. Alam nyo ba ang ating topic ngayon? Ganito. Monday, May 26, 2025. Ang pamagat ng ating topic ay you don't know what you are asking for. Sabi ni Lord, alam mo ba yung hinihingi mo? Amen.
Kasi minsan humihingi tayo, hindi mo alam. Bakit ko hinihingi ito? Ay, hindi, tinatanong ni Lord. Ha? Kaya ang topic natin, you don't know what you are asking for. Hindi mo alam yung hinihingi mo. Hindi mo ba alam yung hinihingi mo sa ikapapahamak mo yan? O yun. Ha? Okay, the Bible, in the book of St. Mark, chapter 10, verse 35 up to 38. The Bible, then James and John, the son of Zebedee, came to Jesus, "Teacher," they said, "there is something we want you to do for us." "What is it?" Jesus asked them. They answered, "When you sit on your throne in your glorious kingdom, we want you to let us sit with you, one at your right and one at your left." Jesus said to them, "You don't know," yan ang topic natin, "you don't know what you are asking for. Can you drink the cup of suffering that I must drink? Can you be baptized in the way I must be baptized?" Sabi niya dito, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, magkapatid pa to. At ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." Sabi ni Lord, "Ano yon?" Tanong ni Jesus sa verse 37. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ba? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko?" Ito ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ko na hinahanap ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang buhang na puso ko. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, nilanasan ang buhang na puso ko.
Okay, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya magsipo po tayo at yung pong inyong mga prayer request, sinusulat nyo dyan ang inyong mga kahilingan. Pero ang tanong ni Lord, habang sumusulat ka, you don't know what you are asking for. Ha? Kasi may mga tao, tingnan nyo ha, may mga tao na hanggang ngayon ay tumanda na, hindi pa rin binigay ni Lord yung kanilang mga prayer requests. Aba, mag-isip-isip ka naman. Ha? Siguro pag ganun katagal, magpalit ka na ng prayer requests. Amen po ba? Bigyan ko kayo ng istorya. Yung 3 years na mga alagad ni Jesus, lagi silang nagtatalo. Ang pinagtatalunan nila, una, kung sino yung pinaka-great sa kanila, pinaka-dakila. No? Pangalawa, ang pinagtatalunan ng mga disciple, kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa. Tandaan ninyo, ang right hand, ang left hand, mahalaga po yan sa isang pinuno, hari, presidente. Kaya nga hindi tinanggal ni BBM si Bersamin. Yan ang kanang kamay niya. At Ilocano yan. Alangan na maglagay si BBM ng Bisaya. Pag ikaw ay, alam mo kung sino yung may kapasidad, alam mo kung sino sila. Si Pedro, kaya siya po ang pinaka-head. Tandaan ninyo, ang head ng mga apostoles ay si Peter. Pag wala si Peter, si Jesus, si Peter ang namumuno sa kanila. Di ba? So ngayon, bakit ginawa ni Jesus si Peter na head ng mga apostoles? Kasi nung magtanong si Jesus pala may survey din, parang election. Sino ako? Anong sinabi ng mga tao tungkol sa akin? sabi ng ibang alagad, Panginoon, may nagsabi na kayo daw si Elias. At may nagsabi na si Juan Bautista na muling nabuhay. At may nagsabi pa, Panginoon, kaya huwag kayo maniwala sa sabi-sabi. Lalong-lalo na huwag kayo maniwala sa bulong-bulungan. Ngayon, anong sinabi ni Peter? Panginoon! Kasi tinanong ni kayong mga 12 alagad, sino ako? Aba, sabi ni Peter, Panginoon, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Alam mo sinabi ni Jesus, Peter, yung sinabi mo, hindi yan galing sa iyo. Ang kapahayagan niyan ay galing sa aking Ama na nagsugo sa iyo. At dahil ikaw ang pinagpahayagan ng Ama, ang iyong reward at gusto ng Ama, ng susi ng kalangitan, ikaw ang hahawak. Kaya hanggang ngayon, yung mga born again na galit kay Pedro, hindi makapasok sa langit yan. I'm sorry to say, si Pedro po ang may hawak ng susi ng langit. Amen po ba? Paano ngayon yung mga born again, binabasag nila yung estatwa ni Pedro? Wala namang kasalanan yung estatwa. Diba? Bakit galit na galit ka sa mga santo? Hindi ka pa nga naging santo eh. Diba? Kaya nawala na yung grupo ng mga born again eh. Kasi yung born again, pwede malagay ng you. Ano bang
Pag nilagay mong born again, napalitan ng you, born again. Nasunog ulit. Na? Tingnan mo, ang dami po mga born again ngayon, nagsibalik na sa Katoliko. Katoliko, hindi naman naninira yan eh. Ha? Ang Katoliko, ano sila? Life is what you make it. The choice is yours. Okay? So, ito pa. Si Peter, siya na ang head ng mga apostoles, siya pa rin ang may hawak ng susi ng langit, at ang iglesia, iniwan pa kay Peter. Ang pangalan niya mismo, pinalitan ni Jesus eh. O, ang pangalan mo, Pedro, papalitan kong pangalan mo. Ang pangalan mo, gagawin kong Kepas, ibig sabihin ay rock, bato. Yan. Kasi sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, Pedro, ikaw ang mamumuno. Ha? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapanaig nito maging ang impyerno, maging ang kaharian ng kadiliman. So, yan ay natili pa rin ngayon. Si Peter, bago umakyat si Jesus, may iniwan siya. Paano ba ako? Do you love me? Yes, Lord. Peter, iwanan ko sa iyo ang aking mga tupa, ha? Ikaw yun. Ako, tupa ng Diyos. Ikaw, tupa ng Diyos. Pero iniwan tayo kay Pedro. Sino ba si Pedro? Siya ang kauna-unahang papa sa Roma. Na? Alam mo, ang ganda ngayon. Si Pope Leo XIV, na? Siyang Santo Papa. Lahat ng katungkulan ni Leo XIV, si Cardinal Tagle ngayon ang may hawak. Na? Kasi kilala ni Pope Leo XIV bakit ginawa niyang kanan kamay o pinagkatiwalaan si Cardinal Tagle. Amen po ba? Yun. Tandaan ninyo. Ha? Maging sa pag-aasawa, dapat hinihingi mo rin sa Diyos yan. Panginoon, pahingi ng apam, pahingi ng ano. Kung sasabihin sa iyo ni Lord, you don't know what you are asking. Alam mo ba, pag nakapag-asawa ka ng tiguang matanda, mabaho ang hininga, hindi ka magiging masaya. Ha? Di ba? Ako'y naiinis doon sa mga, hey, gusto ko apam, ano, apamin ko kita diyan. Ha? Ano hiningi mo? Dahil mayaman? Pwede ka naman payamanin ng Diyos dito sa El Shaddai eh. Amen? Sabi ni Lord, I want to be you happy. Yung hinihingi mo, hindi yan makapagbibigay kaligayahan sa iyo. Bubugbugin ka lang yan. Alam mo ba sa ibang bansa, pumunta ka sa Europe, pag nag-asawa ka ng apam at pinaano ka sa ano, yung insurance na $1 million, humanda ka. Papatayin ka nun para makuha nila yung insurance mo. Na? Amen? Kahit sa Pilipinas, mag-isip ka. Pag kinunan ka ng asawa mo ng 5 million insurance, mag-isip ka, baka lasunin ka niyan. Ha? Amen? Dapat marunong ka. Amen? Kaya, pag may hiningi tayo sa Panginoon, pag sinabi mo, Panginoon, pahingi, damo, kwarta, marami, sabi ni Lord, alam mo ba yung hinihingi mo? Yan ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan. No? You don't know what you are asking for. Amen?
Kaya tinatanong sa Panginoon, Lord, your will be done. Ha? Ako, Panginoon, hihingi ako ng pera sa iyo, hindi sa sarili ko. Hihingi ako ng pera sa iyo para ipatayo ko ng mga bahay ampunan, yung pakalat-kalat diyan sa kalye. Doon ko dadalhin. Sabi ni Lord, okay na. Panginoon, pag ako'y binigyan mo maraming pera, magpapatayo ko ng orphanage. Magpapatayo ako ng feeding program. Ilatag mo sa Panginoon yung kahilingan mo, hindi sa pansarili, kundi ano ang paggagamitan mo ng iyong kahilingan. Amen? Di ba? Alam mo, Day, mga kapatid, marami ng taong napapahamak. Di ba sabi sa Timoteo, the love of money is the root of all evil. Hindi po masama ang pera. Ang pera ginagamit natin yan, pamalingki, pambili ulam, pambili ng bahay, kotse, hindi masama yan. Ha? Pero yung love, kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay inilipat mo sa kwarta, sa pera, sa posisyon, diyan ka mapapahamak. Amen? Lord, gusto ko manalo sa eleksyon. Kasi Lord, pag nanalo ako, lahat ng mga lupa diyan kakamkamin ko. Di ba? Ano sasabihin, Lord? You don't know what you are asking for. Alam mo ba yung hinihingi mo? Magiging land grabber ka. Amen po ba? Kailangan may purpose. God is a God of purpose and God is a God of plan. God is a God of design. Pag ang hinihingi mo, hindi pa ang sarili mo, kapatid, kahit bukas, ibibigay siya ni Lord. Amen? Isang mahirap, napanood ko sa YouTube, nagtaya ng kuwan sa Canada, nanalo ng $300 million. No? Hindi naman niya, yun? Sa kanya, nung tumaya daw siya, hindi naman niya hangad na manalo. Arami ang mga luto na yan. Sabi ng iba, nagsugal ka sa luto. Alam mo sa ibang bansa, once na legal, hindi kasalanan. Bakit? Saan ba napunta yung pera ng mga loto? Charity pala eh. Ay huwag ka magtaya ng loto, ang isipin mo na manalo ka. Hindi ka mananalo dyan. Pero kung sinabi, makatulong man lang ito. Amen? Ang purpose lagi, diyan po tayo tinitingnan ng Diyos. Ano bang purpose mo? Bakit pumunta ka sa ibang bansa? Maglandi? Ang purpose mo, mapatapos mo yung mga anak mo. At ngayon po, nung linggo, ang dami nagpa-pre-over sa akin, Brother Bay. I-pre-over mo ang board exam ng anak ko dahil siya po ay accountant na, siya po ay maging engineer na. Ito, Brother Bay, ang pinagpaguran ko dito, masaya na ako. Alam mo, bumalik. Ito pang kape mo. Bakit nakapasa sa board exam yung aking? Anak, nakapasa sa ganito? No? Kaya ako hindi makalimutan ng mga nurse, mga dinasal ko sa Singapore. Ang dami nila. Sabi ko, bakit nandito kayo, Brother Bay? Ipanalangin mo kami kasi may application na po kami sa London. No?
Ang sweldo nila doon, abot ng kalating milyon sa London. Sa Singapore, wala pang 50 mil o 100,000 eh. O, anong sabi nila? Stepping stone lang ito, Brad. Kasi gusto talaga namin makatulong sa pamilya. O, doon lang na sabi ko sa pamilya. Kasi pag tungkol sa pamilya, sigurado yan, magandang layunin yan. Sabi ko, ay na, passport nyo, ilagay nyo dyan. Visa, kailangan ninyo. Panginoon, bigyan mo sila ng visa. Multiple visa. Bisaya. Multiple visa. Bisaya. O, binigyan sila ni Lord ng visa. Kasi ang nag-pre-over, Bisaya. Purihin ang Panginoon. Amen! Woo! O, ngayon ang ganda ng buhay nila sa London. Yung mga na-pre-over ko sa Malaysia, nandoon na sa Switzerland. Yung iba nandoon na sa New Zealand, nandoon sa Canada, nandoon sa Amerika. Kasi ang kanilang layunin, umangat at makatulong sila sa kanilang pamilya. Pag ganon ang iyong layunin, siguro alam mo ang hinihingi mo para hindi lang sa sarili mo, kundi para makatulong sa pamilya at sa mga taong nangangailangan. Purihin ang Panginoon. Amen! Okay, bigyan ko kayo ng Ito si Zebedeo, may anak siyang 2 alagad. Si Juan, si Santiago, sila po ay kasusyo ni Pedro doon sa Capernaum, sa Sea of Galilee. Ang negosyo po nila nito, si Zebedeo, si Pedro, Juan, Santiago, first batch po sila. Very close sila. Kaya, nung time na yon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang humingi kay Jesus, yung pong nanay nila. Ito, 2 na sila mismo. Siguro tinanggihan din ni Jesus yun eh. Sabi ng nanay nila, Panginoon, pag nasa kaharian ka na sa iyong kaharian, sa kingdom mo, yung anak kong isa, si Juan, si Santiago, paupuin mo. Yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa. Anong sinabi ng Panginoon? Ginang, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Itong 2 ito, nung tinanggihan ni Lord yung nanay nila, humirit pa. Sabi ng Panginoon, pwede ba? Hingi namin, isa sa kanan mo, isa sa kaliwa. Diyan lang kami lagi sa tabi mo. Anong sagot ni Lord? Alam niyo ba yung inihingi ninyo? Nalalaman ba niyo yon? Anong sinabi ni Lord sa kanila doon sa ibang ebanghelyo? Ang hinihingi niyo ay mga hinihingi ng taong makasanlibutan, makasarili. Amen? Kaya sinagot sila ni Jesus, you don't know what you are asking for. Hindi nyo alam ang inyong mga hinihingi. Amen? Be sure, pag hiningi mo sa Diyos, saan mo gamitin yan? Anong gagawin mo diyan? Kaya laging sinasabi, submit the project to God and God will provide the budget. Amen po ba? Subukan mo sa gobyerno. Kung bibigyan ka ng budget kung wala kang project. Diba? Ang ginagawa po ng mga kongresista sa kanilang tinatawag na, iwan ko kung port barrel yan, yung ano nila, no? Gagawa sila ng proyekto. Tapos, isasabit nila doon sa DBM. Hindi BBM, DBM, Department of Budget. Ngayon, pag-aralan yan,
Ha? Pagkatapos na yung project mo tulay, kasi pag bumaha, hindi makatawid yung mga sa kabilang kuan, ay hindi pwedeng hindi aprubahan yun kasi pantao yan. Amen po ba? Pero kung gumawa ka ng budget, sabihin mo, bibili ako ng bagong kotse, bibili ako ng... Ay, hindi ka pwede i-releasean yan. Amen po ba? Ganon din sa Diyos. Pag may hinihingi ka, sabihin mo sa Diyos, Lord, kaya hinihingi ko ito yan eh. Itong gagawin ko yan, Lord eh. Hindi naman para sa sarili ko to, Lord. Panginoon, gamitin mo ako as your instrument. Lord, ang kamay ko gawin mong extension your hand. Oh, ang kamay mo ay gagawin ni Lord na kamay niya. Extension ng kanyang kamay. Amen po ba? Kailangan makumbinsi mo si Lord. Kailangan hindi mo pwede bulahin si Lord. Kasi alam ni Lord ang laman ng puso mo. Alam ni Lord kung sino ka. Amen po ba? Pero pag maganda ang iyong layunin, maganda ang iyong motibo, kapatid, 110% approve kay Jesus ang hinihingi mo. Amen po ba? Yan. Ha? Sa isang pamilya, bigyan ko kayo ng sample. Ha? Sa isang pamilya, halimbawa, 10 ang anak mo. Hindi naman lahat yung gagamitin para yumaman sabay-sabay. Mayroon diyan isa lang. Kaya kayo, anak kayo ng anak kasi mahirap yung isa lang ang anak mo tapos pag nagkasakit na matay, wa na. Amen po ba? Amen? Alam mo nangyari? Sila ni Brother Mike, ako, alam ko yung kwento ni Brother Mike eh. Nag-usap-usap yung mga magkapatid. Sabi ng magkapatid, tulungan natin, patapusin natin si Mariano kasi makwan yan, matalino. Yan ang gagamitin ng Diyos para umunlad, umangat ang ating buhay, pamilya. No? Kaya si Brother Mike, ang pinatapos nila sa pag-aaral. No? Yung kasama niya, yung isang, kung parang panggastos sila, yung isang kapatid ni Brother Mike, pangalan si Brother Rod, tatay niya, no? Kinuwento sa akin ni Brother Rod, ako nag-alaga ako bay ng bibi, pato, at babuyan para itustos ko sa pag-aaral ni Mike. Si Brother Gomer naman, himinto kami sa pag-aaral, Brad. Kasi nakita namin, si Brother Mike, nandoon yan sa Piati, ang pinakamatalinong tao. Ha? Cum laude yan. Engineer pa, geodetic engineer. Ngayon, ito na. yung mga anak ko, sabi ko, sino sa inyo dito seryoso mag-aral? Ay, kwan sila, 6, namatay yung isa, 5. No? Yung isang anak ko, pina-aral ko sa Lasal, yung 2, engineering. Pagdating ng 2nd year, babae lang pala ang inaatupag. Ay, sus, Ginoo ko. Sabi ko, isa na lang ang patapusin ko sa inyo. Yung anak kong bunso, si Princess, may kinabukasan tayo dito. Ha? Kaya ang pinatapos namin, sabi ko, anak, mag-aral ka. Ang kinuha po ng anak ko si Princess, yung bunso. Kasi maliit pa lang yan si Princess, pag pinangaralan niya yung mga kuya niya, di ba bunso siya? Nako. Kayo, wala kayong ginagawa. Ha? Maghugas kayo ng plataw, mag-ano kayo. Ako na lang lagi. Ha? Ay sabi ko, sumusunod yung mga kuya niya. Sabi ko, may power, may authority ng batang ito. Ha? So, yung budget sa bahay, si Princess ang nagbabudget.
Ay ko marunong tong batang to. Oh, nakapagtapos siya ngayon ng pag-aaral? Ha? O, pagkatapos niya, siyang ginamit ng Diyos ngayon. Ha? Pagkatapos niya, sa La Salle University, naging manager siya ng Yellow Cab. 2 years, nagtayo siya ng korporasyon, sarili niya. Ngayon, big time na. Ha? O ngayon, yung mga kuya niya, ginawa na lang niya driver. Hindi lang driver. Bumili pa ulit si Princess ng rent a car. Ha? Yan ang napapala, sabi ni Princess, okay, tayo dito ay sama-sama. Nagtayo ulit ang anak ko, sabi niya. Siya ngayon ang CEO and President ng By Wellness International Corporation. No? Ito naman si Princess, ang ginamit yung pangalan ko. Ay, maganda yung pangalan mo, Dad, kasi well-known by. O, marunong no? O, ngayon. Ha? Sa kanila, siyang ginamit. Ganon din yun, kahit saan kayo mag-interview, hindi lahat ng kapatid mo, pamilya mo, pari-parihong pinagpala ng Diyos. Mayroon talaga, isa lang dyan na aangat ang buhay para lahat kayo ay makinabang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen? O, hanapin nyo sa anak nyo, kung may anak ka 5, titingnan mo yung hindi waldas. Siya ang mamamahala doon. No? Huwag mong pagkatiwalaan yung hindi naman mapagkatiwalaan. Di ba? Oh. Ngayon, dito na tayo sa topic natin. Ano lang yan? Introduction. Pabira kayo. Okay, ito na. Dito sa verse 38, Jesus said to them, "You don't know what you are asking for." Kailangan alam mo kung ang iyong hinihingi ay hindi pansarili, kung ang iyong hinihingi ay makatulong ka sa pamilya mo, sa kapwa mo, sabi ni Lord, why not? Bibigay ko sa iyo yan. Kasi maganda ang iyong puso. Maganda ang iyong layunin. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ba puso mo? Sabihin mo, pambihira ka, matagal na tayong kasama. Amen? Okay. In both instances, Jesus is speaking to James and John, who have asked for prominent position in His kingdom. Pag sinabing prominent position, kaya hinahabol na yung posisyon, kahit sa mundong ito, gusto lagi may posisyon. No? Simple kingdom. Alam na nila na si Jesus mayroong kaharian. Kaya sila po, si James at saka si John, nagsiguro na humingi sila ng posisyon sa kaharian ng Diyos. Ano sinabi ng Panginoon? Ang naghahangad na mauna, siya ay mahuhuli. Ang nahuhuli, siya ang mauuna. Okay? Number 1, who was Jesus addressing? Saan in-address to ni Jesus yung gospel nito? Who was Jesus addressing when He said, don't you know me? From now on, you do know Him and have seen Him. Ito naman si Felipe. Si Felipe, huwag kayong gumaya kay Felipe. Pilipit ang pananampalataya noon. Kasi tinanong din ni Felipe si Jesus, ang tagal na nating kasama, Panginoon, di po mapinakilala sa amin ang Ama. O isa pa rin itong si Felipe na ito.
Ha? Sabi dito, ni Jesus, sabi niya, from now on, you do know Him? Alam mo ba? And have seen Him? Philip said, Lord, show us the Father. Lord, ipakita mo sa amin ang Ama. And that will be enough. Sapat na sa amin yan, sabi ni Felipe. For us, Jesus answered, don't you know me? Philip, even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Sabi niya, ang tagal mo na kung kasama, araw-araw kasama tayo magkakain. Bakit hinahanap mo ba ang Ama? Sinagot na siya ng Panginoon. Papasok na siya yung doctrine ng Catholic Church. Hindi mo ba alam, Felipe? Ang hinahanap mo ang Ama, kaharap mo na ngayon. Ako at ang Ama ay iisa. Amen po ba? Sigurista kasi ito si Felipe. Ha? Hindi lang yon ginawa ni Felipe. Nung magpakain si Jesus ng 5,000 lalaki, hindi kasama mga babae, mga bata. Hawak-hawak ni Felipe yung, sabi ni Jesus, oh, mayroon bang mga baon dyan? Sabi naman ni Felipe, mayroon dito, Panginoon. 5 tinapay at 3 isda. Pero gaano ito? Sa dami ng taong yan. May kurot, hindi magkasya ito. Sabi naman ni Jesus, ikaw, Felipe, nakadalawa ka na. Alam mo ba, sabi ni Jesus, alika, akin na yung 5 tinapay at 3 isda. Tinaas ni Jesus, Ama, salamat. May nagbigay ng kanyang baon. Ako, analyze ko doon. Ang tao, bago pumunta, sa pupuntahan niya, may baon lahat yun. Kaya lang, ayaw nilang ibigay yung baon. Yung bata, ang bata hindi pwede magsinungaling. Ang bata po ang nagsabi, ako po, meron akong baon. Sipin mo sabi ni Felipe, isa lang ang may baon dito. Yung mga tao doon may baon yun. Ha? Ayaw lang nila mamigay. Amen po ba? Tinago. Yung nagsasabi walang pera, may pera yun. Okay? Di ba? Oh, i-analyze nyo yun. Yung 5,000 pinakain ni Jesus, isa lang may baon? Oh my God. I don't believe that. Bakit? Ikaw ba lalakad sa isang lugar na malayo, na wala kang bibilhan doon, na wala kang baon? Kaya lang ang mga tao ay makasarili. Akin lang to, ibigay ko pa. Ano kayo, hilo? Di ba? Pero yung isang bata na tapat sa kanyang puso, kaya ang bata hindi mo pwedeng bilugin ang ulo yan. Magsasabi ng totoo yan. Sa korte, pag ang bata ang magtestimony, wala na. Tapos na ang kaso. Kukulong ka na talaga kasi ang bata hindi pwedeng magsinungaling. Amen? Number 2, why does God not give us what we ask? Why? Sabi dito, faith is always a key. Ang pananampalataya ay siyang susi pala lahat. Component to prayer during Jesus' time on earth, we saw Him attracted to faith, yet there was city where could perform any miracles because of people doubt and lack of faith. We were come to God in prayer. We have to believe that God can actually do the very things we're praying for. Okay. May isang lugar. Alam mo saan lugar yon?
Sa Nazareth. Nakapunta ako doon. Alam mo, sinabi ng sa mga alagad niya, kasi si Jesus sa Nazareth, nung sinabi ng Holy Spirit, lipat ka sa Galilea, sinundo si Jesus ng mga alagad. Naglalakad lang sila papuntang, kasi malapit lang yun from Nazareth to Sea of Galilee. Habang naglalakad sila, sinabi ng mga alagad, Panginoon, bakit ganun? Doon sa bayan mo sa Nazareth, hindi ka man lang gumawa kahit isang himala. Ano sabi ni Lord? Hindi naman naniniwala sa akin yung mga tao doon. Paano ko gumawa ng himala doon? Hindi naman naniniwala ang mga tao doon. Ha? Ang sinabi ni Lord, dahil sa kanilang hindi pagsampalataya sa akin, kaya hindi ako gumawa ng himala. Maging sa kahilingan natin, sa prayer natin, dapat, before you pray, naniwala ka na yung bagay na yun kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Kung nag-alinlangan ka, huwag ka na magdasal. Hindi rin darating sa iyo yan. Bible nagsabi, James 1:5, huwag umasa, buhat sa Diyos ang taong pabago-bago ang isip. Yung James 5-8, naroon yun. Huwag umasang tumanggap buhat sa Panginoon ang taong double-minded, pabago-bago ang isip. Amen? Kaya sinabi ko kay Mua-Mua, yan, may visa na. Si kinuha yung visa ngayon, in-expedite ng amo niya. No? Paano dumikit sa pinagpala? Pag dumikit ka sa malas, mamalasin ka. Pag dumikit ka sa pinagpala, pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya dala-dala niya ang bag niya. Okay? Number 3, what Jesus say about asking? Luke 11:9, so I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will be find. Knock, and the door will be open to you. Prinsipyo lang yan Paano ka humingi? Hindi ka naman, paano ka bibigyan? Hindi ka naman humingi. Ano ka, hello? Paano ka makasumpong? Hindi ka man naghanap. Kaya, si Rio, maagap. Tumawag yan ng hating gabi. Hindi ko nasagot. Muntik nang matulog yan sa kalye. Dumating yan madaling araw. Galing sa China. Pero, sabi ko maghanap ka agad. Isang pasada lang. Naghanap siya, at yung amo naman niya, naghahanap ng mag-aalaga ng pusa. Pusang ina yan. O, tingnan mo. Napakayaman pa yung amo niya. Ang pusa may sariling kwarto, may sariling aircon, may sarili din siyang kwarto. Kaya mag-training ka kay Sister Erlinda sa kanyang mga mua. Tinanong ko, Sister Erlinda, pag alis mo, kasi tinuruan ko yan pag alis mo, kinakausap mo ang pusa. Pag alis daw niya, nakatingin yung mga pusa sa kanya. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Paano ka makakasumpong, di ka naman naghanap? Paano ka bubuksan, di ka naman kumakatok? Palakpakan natin si El Shaddai. Woo! Ito na. What is God asking of you? And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk, to walk in all His way, to love Him, to serve Him, the Lord your God, with all your heart and with all your soul. Sinabi ng Diyos sa mga
taga-Israel, sabi niya, okay, ibibigay ko sa inyo ang hinihingi ninyo. Pero sinabi ng Diyos sa mga taga-Israel, sabi niya doon, what does the Lord your God ask of you? Anong hinihingi ng Diyos? Isa lang hinihingi niya, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, lumakad ka ng ayon sa kanyang katuwiran. Pangatlo, mahalin mo siya. Pang-apat, paglingkuran mo siya. At ang panglima, ibigay mo ang iyong buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Pag ginawa mo yan, wala kang hilingin na hindi ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Amen. Ito last na to. Tayo na kayo, tayo. Panoorin niyo yung mga video natin para i-share ninyo. Hindi lang kayo makinabang yan. Okay. What are 3 things God asks of us? Tatlo. 3 bagay ang hinihingi ng Diyos sa atin. What are 3 things God asks for us? In the book of Micah chapter 6 verse 8, is a clear and simple summary of what God expects from you. Isipin mo, may ni-expect pala si Lord sa atin, no? Pag binigay niya tayong biyaya. And me, these 3 things God wants to see in us. Ano yung gusto makita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Number 1 is justice. Kailangan makatarungan ka. Huwag kang mang-api ng iyong kapwa. Amen? Number 2, kindness. Yung kindness, mga kapatid, biyaya ng Diyos, bigyan ka ng mabuting kalooban, matulungin, mapagmahal. Because God is a God of kindness. And number 3, humility. Huwag kang magyabang. Sabi ko nga, hindi ka pa nga mayaman, yumabang ka na. Amen? Pag niyaya mo, magsakay tayo ng bus o tram. Ano, por? Taxi tayo, Brad. Hallelujah. Okay? To act justly and to treat people fairly and respectfully. Dapat yun ang iyong ugali. Maging patas ka lagi. Hindi yung iba yung may tinitingnan sa may tinititigan. Amen? At saka hindi lang yon. Kahit sino dyan, respetuhin mo. Kahit yan mga pulubi, may karapatan yan. Amen. Kahit maliliit na tao, pag ginalang mo, matutuwa sa iyo ang Diyos. Okay, taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your message, O God. Naway, mabless, mapagpala itong mga nanonood, nakikinig. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jehovah Jireh, Amen. my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah,
my provider. You Are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all our needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Yes, Lord, you're more than enough for me. Salamat sa mga blessing, pagpapala na tuloy-tuloy na binibigay mo sa amin. Panginoon, kayo po nakakaalam kung ano pa ang aming mga kahilingan. At alam namin, ang inihiling namin ito hindi para lang sa sarili namin, kundi para rin makapagbigay kasiyahan, kaligayahan sa mga taong nais naming tulungan, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga employer na aking mga kapatid at saka yung sobrang pera ng employer nila, ipamana na sa kanila, Panginoon. In Jesus' name. Pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ganun po ang kanila pong kalusugan because health is wealth. By the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, take over. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pagpalain ni Lord. Okay? Alam mo, ngayon ko lang na sumingit sa mind ko na baka mayroong pamamanahan dito. Amen. 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 Hallelujah! Amen! Yung Causeway Bay, pamana ko sa inyo yan. Amen. Amen. Deep Water Bay, pamana ko sa inyo yan. David, God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now, when the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, when the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood yung mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratad, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas sa tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow. Dito pa rin po tayo sa Lower Hall.